Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais kong humingi ng paumanin sa Prex kasi nagdumating ako kagabi mga alas 9 na ay hindi na ako nakapagkumpisal. Hindi ko natulungan si Father Birds. Kanina tinuloy niya yung iba na mangungumpisal. No? Tuwing mayroong Prex seminar dito sa parokya ay tumutulong ako magpapakumpisal sa mga na sumasali at na dumadalo sa Prex seminar. Masaya ka pa po ba, Father, sa iyong pagkapari? No? Ako po ay nag-celebrate ng sacerdotal anniversary ng isang araw. Ako po ay 16 years na bilang isang pari. Kung tatanungin ako kung masaya ako, masayang-masaya po ako. No? Pero kung tatanungin, Father, napapagod ka ba sa dami ng schedule mo? Ang sasagot ko po, napapagod po ako. No? Kanina si Father Birdstin, tinanong ko kung napapagod siya. Sabi niya, napapagod din daw siya. No? Pero alam niyo po, ang mahirap ay hindi yung madami kang schedule. Hindi yung sunod-sunod kang schedule at wala ka ng time para matulog o magpahinga. Ang mahirap ay yung sa schedule na dinadaluhan mo sa mga misa na sunod-sunod, ay nakikita pa ba sa amin si Kristo? Nararamdaman pa ba sa amin si Kristo? Kaya yun yung mahirap kapag dumating sa punto na nagmimisa ka o nagbibigay ka ng banal na komunyon o nagdiriwang ka ng mga sakramento pero wala na yung puso mo sa ginagawa mo. Pero siyempre hindi natin pababayaan ang mga pagkakataong ito na dapat lagi nating palalimin ang ating ugnayan sa Diyos, ang ating pananampalataya sa Diyos, ang ating pagmamahal sa Diyos. Ibabalik ko sa inyo yung tanong, masaya ka pa ba sa buhay may asawa? No? At pagod ka na ba sa buhay ng mayroong pamilya? Nakatakot-takot ang gastusin, katakot-takot ang problema, at hindi mo na alam kung paano pa ulit magsisimula. Pero kagaya namin bilang isang pari, sana'y maging matatag ka. At lagi kang magdasal, at lagi kang humingi ng tulong sa Diyos, at lahat ng ito iyong mapagtatagumpayan. Napagtagumpayan mo nga yung ilang taong nagdaan, yung ilang taong pang darating, masigit mo pa ito mapagtatagumpayan. Humahanga ang Diyos sa mga taong matibay ang pananampalataya. Humahanga ang Diyos sa mga taong habang tumatagal ay lumalalim at tumitibay pa ang pagmamahalan sa isa't isa. Sikapin natin na tayo maging kasangkapan ng Diyos upang ipahayag ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagliligtas para sa atin. Today is a Corpus Christi Sunday, dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Ang sentro ay ang pagdiriwang ng banal na misa na tuwing tinataas ng pari ang kalis at ang tinapay, sinasabi niya, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, tanggapin ninyo. Ito ang ating tinatanggap, hindi lang basta tinapay, hindi lang basta alak, si Kristo mismo. Ang katawan ni Kristo, ang dugo ni Kristo ang ating tinatanggap. At sa tuwing ito'y ating tinatanggap, natutuwa ang Panginoon sapagkat nananahan siya, nananatili siya. Binubuksan natin ang ating puso at siya'y naroon sa bawat isa sa atin. At kung ang katawan at dugo ni Kristo ay banal, tayo rin ay binabahagi na niya ng kanyang kabanalan. Kung ang katawan at dugo ni Kristo ay nagbibigay ng buhay, tayo rin ay kanyang binibigyan ng buhay. At ang buhay na ito'y masigla, at ang buhay na ito'y buhay na buhay, hindi matamlay, at hindi naghihingalo, at hindi nag-aagaw buhay. That is why every Sunday, we make sure na nandun tayo sa loob ng simbahan. We make sure na tayo humihingi ng tulong sa Diyos, humihingi ng awa sa Diyos,
Basbasan mo po kaming mag-asawa. Basbasan mo po kaming pamilya. Basbasan mo po ang aming mag-anak, ang aming tahanan. Na lagi kaming manatiling tapat, manatiling nagmamahal, manatiling nag-aalab sa aming puso ang pagmamahal at pananampalataya. Handang mag-alay ng buhay para sa isa't isa. Hindi ka iniwanan ng Diyos. Hindi ka iniwanan. At hindi mo rin iiwanan ang mga taong ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kahit ano ang mangyari, kakapit ka lang, mananatili ka lang, magbabago ang buhay mo dahil sa mga pagsubok na ito, pero lagi mong tatandaan, ikaw ang magiging daluyan ng Diyos ng kanyang biyaya at pagpapala, ng kanyang pagpapatawad at pagmamahal, ng kanyang pagliligtas. Sa harap ng krus na bayubay, ang katawan at dugo ni Jesus halos mawala ng buhay. Pero ang ginawa niya, pag-aalay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan, sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, tanda ng kanyang dakilang pagmamahal. Kung ang Diyos handa niyang ialay ang kanyang buhay dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, tayo rin, handa rin nating ialay ang ating buhay para sa Diyos. Huwag ka sanang mawawala, huwag ka sanang bibitaw, huwag ka sanang lalayo sa Panginoon. Alam niyo po, yung nanay ko na-confine sa ospital, halos 1 buwan din kami doon. At kapag pala na-confine sa ospital, ay halos nalalamog na yung katawan, katutusok ng dextrose, naroong maubusan ng dugo, naroong sinalinan ng dugo, naroong tumaas yung creatinine, naroong bumaba yung sugar. Lahat, sinecheck nila, naroong na-stroke. No? Pero kapag nasasaktan yung nanay ko, sabi ko, magdasal lang tayo. Tumawag lang tayo sa Panginoon, sa mga santo at mga banal. Sinisigaw namin yung pangalan ng mga santo at mga banal, tulungan lang kami ng Diyos. Pero alam niyo po, takot ako sa dugo eh. Kahit na nakakita ko ng dugo, sabi ko, yun pala yung simbolismo ng buhay. Na kapag naubusan ka ng dugo, para kang unti-unting namamatay. Pero kapag dumadaloy ang dugo, nagkakaroon ka ng buhay at nagiging masigla ang iyong katawan. Totoo ang sinasabi ng Panginoon, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Kaya sasama-sama nating panalangin, ipanalangin natin na tayo bilang tumatanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa banal na Eucharistia, laging naroon yung ating proper disposition. Nandun yung ating paglilinis sa ating kasalanan. Tatanggapin mo si Kristo sa anyo ng tinapay, nandun pa rin nawa sana sa atin ang paggalang, ang pagpapakumbaba, at ang pagmamahal. Every time that we're going to receive the communion in the Eucharist, let us allow God to be with us, to be in us. Maramdaman natin pa rin at makita pa rin sa atin si Kristo. Dala-dala natin, bit-bit-bit natin hanggang sa tahanan, hanggang sa bahay. Kaya nga dito, tayo'y hinuhubog ng Diyos sa anumang nais niya upang tayo maging mabuti at maging banal. Hayaan natin ng Diyos ang maghari at manahan sa bawat puso, sa bawat kalooban. Alam niyo po, sa ating sama-samang panalangin, dumadating tayo napapagod, tayo nagkakamali, tayo nakakasakitan sa ating mga salitang binibitawan. Pero ang Diyos, kailanman hindi tayo tatalikuran, kailanman hindi tayo bibitawan, kailanman hindi tayo aayawan. Panginoon, salamat sa mga pagkakataon na kami nasa bingit na halos sumuko at mawala ng pag-asa.
Pero ikaw ang siyang nagbibigay sa amin ng liwanag, nagbibigay sa amin ng katatagan, at lagi nagpapadama ng iyong pagmamahal. Sikapin natin sa mga araw na ito, sa dakilang kapisan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon, sa tuwing tayo dumadalo sa pagdiriwang ng banal na misa, ay lagi tayo'y niyayakap ng Panginoon. Sapagkat ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Hindi matatapos. Kahit ikaw ay lumuha pa, kahit ikaw ay umaray pa, kahit ikaw ay masaktan pa, kahit na ikaw ay nabibigatan na, pero ang Diyos handa pa rin sumaklolo, handa pa rin maghilom, handa pa rin magpagaling, handa pa rin magpagaang ng ating kalooban. Salamat Panginoon sapagkat noon, magpasa hanggang ngayon, hanggang sa kaduluduluhan ng aming buhay, mananatili kaming masaya sapagkat ikaw ang dakilang Diyos na sa amin ay nagmamahal, nagliligtas, at umuunawa sa aming pagkukulang. Amen.